Glory to God. Amen po. Sabihin mo sa iyong katabi, ano man ang mangyari sa iyong buhay, hindi ka nag-iisa. Nandiyan si Lord. Hallelujah. So sa araw na ito, pwede pong buksan natin ang ating mga Biblia. Ito ay alam natin. Galatia chapter 5. Ito po ay alam nating lahat. 22 to 26. Ano po ang nakasulat dito? Ayan. Basahin ko po dito sa aking Bible. Ang sabi po, makinig po tayong lahat. Ang sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay, sundan niyo po ako, pag-ibig, i-declare natin, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Pwede ko po kayong i-request na tumayo at tayo pong lahat ay lumapit sa banal na trono ng Diyos. Oh, hallelujah! Oh, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, narito po, Diyos, ang inyong bayan, isang bukas na aklat, wala po kaming pwedeng maitago. O God, lahat ng laman ng aming isip, ng aming puso, lahat ng aming mga ginawa, pagkakamali ay lantad sa iyo. O Diyos, tunay kung anong nakikita mo sa aming mga puso, Panginoon, ito po ay isang patunay, O God, na kami ay isang tao na mahina, na nangangailangan ng isang Diyos na makapangyarihan. Kaya, O God, sa oras na ito, we bow down, we humble down, O God, with all our hearts. Forgive us and cleanse us with the most precious blood of Jesus, mula sa aming ulunan hanggang sa aming paanan. Marapatin mo po, O God, ang bawat isa na makalapit sa inyong kabanal-banalang dako. At sa araw na ito, O Diyos, maranasan namin ang malayang pagkilos ng banal na Santong Espiritu, at ang aming pangangailangan ay matugunan, sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu ay kikilos, Panginoon, ay kumilos na mula umpisa hanggang matapos, O God, at pupunan ang lahat ng pangangailangan ng iyong bayan. O God, bless your word, O God, bless your servant, not my weakness be seen, but your glory. Bless each and every one na makikinig ng iyong salita, maitanim sa matabang lupa, ito itutubo, mamumunga, Panginoon, at magsilbing pagpapala sa maraming tao. Lord God, sa araw na ito, we declare, O God, na kami ay ganap mo ng pinagpala in the mighty name of Jesus. Sa iyo lahat ang papuri, ang pagsamba, ang pagluwalhati, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Tayong lahat ay pumalakpak sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Tunay po na ang nabasa po natin sa Galatia chapter 5 verse 22 to 26, yung 22 to 23 ay bunga ng banal na Santong Espiritu. Amen po. Paano po ang bunga ng banal na Santong Espiritu? Paano po ito nade-develop sa ating mga buhay? Hello? Pag sinabing yung number one po, pag-ibig. Sinong makakapagsabi sa akin na itong pag-ibig sa puso natin ay hindi kumukupas anuman ang mangyari? Hello?
habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Lord, ang tindi mo dahil bakit po ito naging bunga ng banal na Santong Espiritu sa ating buhay? Kasi hindi natin ito makakamtan ng tayo lang. Amen po? Kasi tayo, yung human nature natin, pag tayo po ay binato, anong gagawin mo? Pag ikaw ay ininsulto at punong-puno ng pag-ibig ang puso mo, kumbaga ay isipin mo nung hindi pa tayo born again, mabait ka, di ba? Kabaitan, isa po yun sa mabuti kang tao, mapagmahal ka. Pero once na may gumawa sa atin ng masama, anong nangyayari? May lumalabas. Di ba? Sinong agree sa akin? Amen. Kaya that's why, maalala niyo po, napakaganda po na sa isang pamilya, sa isang grupo, o sa kalipunpunan ng isang tao, mayroon pong isang tao na mayroong nagtataglay ng bunga ng banal na Santong Espiritu na ang pag-ibig, sapagkat kung mayroon tayong pag-ibig na bunga ng banal na Santong Espiritu, ano po ang utos ng Diyos? Mahalin mo ang kaaway. Kung hindi fruit ng Holy Spirit yung pag-ibig na nasa atin, magagawa ba natin? Of course not. Amen po. Kasi po tayong mga tao, napakabilis lang natin na mag-iba ang mood. Lalo na ang mga babae pag mayroon yun. Di ba? Pag ang kababaihan mayroon, nag-iiba ang mood swing. Ang bilis. Huwag mo nang, ang maikli ang pasensya. That's why, dito po ay, ang fruit of the Holy Spirit ay nade-develop po ito kasi sabi po ni Jesus, I am, ano po ang sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ay mga sanga. Ang sanga connected sa puno. Ang sanga na hindi connected sa puno, sa palagay niyo magbubunga? Patay. Di ba? Magbubunga ba? Matutuyo. Pinuputol. Tapos yung mga pinuputol, yung mga hindi namumunga, pinuputol at tinatapon at sinusunog. Di po ba? Pero, pansinin niyo po, ang fruit of the Holy Spirit, once na tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, hindi po ito agad-agad nakikita sa atin. Kaya huwag niyo pong sabihin sa na-born again ng ilang buwan, di ba born again ka, dapat nasa iyo ang bunga ng banal na Santong Espiritu. Aba, ang daling magsabi. Di ba? Madaling sabihin sa iba. Pero isipin po ninyo, kung tayo po yung branches, ang season po ng bunga ng even ng puno na literal, di po ba mayroon pong tawag dito, ilang months? Di po ba? So ganon din po tayo. Di ba? Ganon din po sa atin na di-develop na yung bunga ng banal na Santong Espiritu sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit pa isa-isa yan na nadi-develop, huwag mo lang payagang mahulog. Sabihin mo. Diba? Kahit pa isa-isa yan, pero kaisa-isa na nga lang, may bumato, nahulog pa. Diba? Wala na. Aray ko. Di po ba? Pero, ang topic po natin ngayon, binanggit ko lamang po itong mga fruits of the Holy Spirit. Siyang po ito. Amen po, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So, ibig sabihin, itong mga bunga ng banal na Santong Espiritu, gaano man kagulo sa paligid natin, kung nasa atin ang bunga ng banal na Santong Espiritu, mayroon tayong pag-ibig, sabihin mo sa katabi mo, may pag-ibig tayo, may kagalakan tayo, may kapayapaan tayo,
Marunong tayong magtiyaga. Amen po. Mayroon tayong kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at ang pinakahuli, pagpipigil sa sarili. Self-control. Bakit kaya ang pagkasulat, hindi po ito aksidente ang pagkasulat na ang pagpipigil sa sarili ay nasa dulo? Naisip natin, di ba? Kasi marunong ka nang magpigil sa sarili mo kapag may pag-ibig ka na, may kagalakan ka, may kapayapaan ka, may kabaitan ka, may kabutihan, katapatan, kahinahunan, then mayroon kang self-control. Sinong may self-control dyan? Lost control. Hello? Kasi po, ngayong araw na ito, mag-concentrate po na tayo sa ating pag-aaral ngayon about self-control. Hello? Kaya, ang title po natin ngayon, ulitin nyo po, sundan nyo po ang sasabihin ko, Lord, ulitin natin, Lord, kontrolin mo ako. Kontrolin mo ako. Declare. Lord, kontrolin mo ako. Yun po ang title natin. That is personal declaration. Walang pakialam ang katabi mo, walang pakialam ang asawa mo, kung hindi sabihin mo sa sarili mo, Lord, kontrolin mo ako. Amen po? Kasi po, lagi po natin sinasabi, ang reaction ng ibang tao, hindi natin pwedeng makontrol. But our reaction, we can control with the help of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, ewan ko. Lost control. Amen po? Kasi po, pansinin po ninyo, tingnan nyo po yung ating pananampalataya. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father, ano pong ginawa niya? Binigay niya si Jesus to redeem us. Binayaran ang kasalanan natin. Mapanauli ang ating relasyon sa ating Amang Diyos. That's why nakakalapit tayo sa Amang nasa langit through Jesus Christ. Lagi nating inaalala, namatay si Jesus, nagsakripisyo for you and for me, para makalapit tayo sa Ama. Bilang mga sanga, tayo ay nakakonect sa puno through Jesus Christ. Amen po? At nakakonect tayo sa puno with the power of the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng bunga ng banal na Santong Espiritu. So kailangan tayo mga Kristiyano i-acknowledge po natin bawat araw that we need the Holy Spirit. Hindi lamang po pag nagpipray tayo, God the Father, God the Son, Jesus, hindi natin kinakausap ang Holy Spirit. Alam niyo po ba na ang Holy Spirit, ano po, ang Holy Spirit siya po ay gaya ng water. Na kapag tayo'y uhaw na uhaw, nandyan ang Holy Spirit, nawawala yung ating pagkauhaw. Kung wala ang presensya ng Holy Spirit, kahit pa nandyan ka, nagpipray ka, ano man ang ginagawa mo, without the presence of the Holy Spirit, hungkag ang buhay pananampalataya. That's why, sinabi ni Jesus, nung siya'y nabuhay na muli after 40 days, umakyat siya sa langit. Ano po ang sabi niya? Hindi ko kayo iiwang ulila. Pag-akyat ko, bababa ang banal na Santong Espiritu na siyang makakasama ninyo, siyang gagawa, siyang kikilos, siyang magkukomfort, siya ang ating guidance, at siya ang ating teacher, at siya ang ating comforter. Amen po?
Kaya dapat alam natin ito, pero pag hindi natin in-acknowledge ito, sabihin mo sa sarili mo, bakit ako nanghihina? Bakit feeling ko parang hindi nare-renew yung aking strength? Kasi hindi nyo po inaalaw na kumilos ang banal na Santong Espiritu sa ating mga buhay. Kaya po paggising nyo sa umaga, good morning Father God, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. I-acknowledge po natin. Sa ating kalagitnaan, pag tayo'y umiiyak, sumisigaw, may deliverance, may healing, nandyan ang presence ng Holy Spirit. Hindi po yung nilalamig ako, nandyan ang Holy Spirit. Hindi po. Magtawag dito sa heart po natin, mararamdaman po natin, magpo-confirm siya, nandyan ang kaligayahan, nandyan ang kapayapaan, because nandyan po ang banal na Santong Espiritu. Kahit pumunta ka sa bundok, tumawag ka lang sa Diyos, ang banal na Santong Espiritu, pag tama ang puso natin, kasama natin lagi ang banal na Santong Espiritu. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa bawat oras ng buhay mo, lagi mong isama ang banal na Santong Espiritu. Amen po. Praise God! So kung dadako po tayo about self-control, ano po yung pinakamatinding naranasan natin sa buhay? Sino ang mga may matinding karanasan dyan? Hello? Alam niyo po ba na ang mga battle natin sa buhay ay hindi lahat galing sa atin? Sinong agree sa atin? Hindi dahil sa mali ang mga desisyon natin. Mayroon pong mga factors na humaharap tayo ng mga battles, sufferings, problems in life. Ang una pong nagiging dahilan na ito po ay beyond our control ay ang mga natural disaster. May lindol, may bagyo, kung ano-ano po yung mga nangyayari. Ano pong gagawin natin? I-accept natin. Ipunin natin ang lahat ng natitirang lakas, tayo'y bumangon. Kasi hindi natin ito control. It's beyond our control. Ibig sabihin mo sa katabi mo, ito ay patunay na ikaw at ako, nakaapak tayo sa lupa na ang mga nangyayari minsan hindi natin control. Amen po? Kaya, ang pangalawa na nangyayari sa buhay natin na hinaharap natin na minsan nagiging battle in life natin dahil sa kagagawan ng ibang tao. Sinong agree sa akin? Pag sa pamilya, halimbawa ay ang tatay o nanay o anak nagkaroon po ng problema, sino po ang haharap? Buong pamilya. Hindi ibig sabihin na kasalanan ng buong pamilya. Sometimes, isang member lang. Sakit ng dama ng buong katawan. Bakit po ito nangyayari? Because of lack of self-control. Sinong agree sa akin? Alam ba natin na lahat ng inaharap natin because of lack of self-control? Amen po? At minsan naman, hindi natin maituro ang natural disaster, ang ibang tao, pag sarili na natin ang nagdesisyon. Amen po? Sapagkat nangyari sa buhay natin na nawalan tayo ng self-control. At ang mga consequences ay hinaharap natin. Kalabitin mo ang katabi mo, huwag mong yugyugin. Amen po? Kalabitin mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, naranasan mo ba na minsan nawalan ka ng self-control? Amen po? Naranasan ba natin ito? Praise God! Mayroon po tayong, dito po nakasulat sa personal
evaluation sa ating mga buhay na minsan nawalan tayo ng self-control. Ang sabi po dito, personal evaluation. Kailan mo sinabi sa sarili mo, magda-diet na ako? Kasama ako doon. Diba? Halimbawa, sa banyo, di ba? Naglalagay tayo ng timbangan. Ayan, nililista pa natin, ano? Nililista natin. Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, mag-diet na talaga ako. Kailangan mawala ang 2 to 3 kili. Ayan. Di ba? Ako po lagi, ilang buwan na sinasabi ko sa sarili ko, no? Hindi nababawasan. Halimbawa, nabawasan ng 200 grams, tuwang-tuwa ko. E po'y pagbalik ko ulit sa kiluhan, bumalik naman 400 grams. Isa lang beses na nawalan, na loss ang control, yung lahat ng paghihirap mo, bumalik ulit. Di ba? Isusulat mo pa doon. Magre-research ka pa. Sabing ganon, listahan ng mga healthy foods. Ayan. No oil, no frying, ayan, no sweets. Ayan, ang ano natin, lilista natin ganyan. E po yun din, pagdating natin sa church, kagaya kahapon, glory to God kahapon, sa parko, nung oras na ng kainan, nagtuturo pa si Rep, may nagtaas na ng kamay. Rep, gutom na ang lahat. Hindi na maintindihan ang mga pinapaliwanag mo. Time tapos itutuloy na lang. Di po ba? Dito hininto at paglabas ng mga pagkain, aray ko po, nawalan ng control, ng self-control sa sarap ng mga pagkain. Amen po? Sino po ang nakaranas nun? Tayong lahat. Amen po. At minsan, tayo rin po, nawawalan din po tayo ng self-control pagdating sa pera. Sino po dito ang kagaya ko na naglilista? Diba? Kami pong mag-asawa, buhay po nung kami ay ikinasal, sabi po ni Reb ay Ilocana daw ang kanyang asawa. Ganon. Nakaugalian po namin maglista. Ang in and out. Nililista po namin yan. Magkano ang fixed expenses? After ng fixed expenses, ilan pa yung matira? Diba? Kailangan, kung ilan yung natitira, less ng fixed expenses, kailangan mag-stick ka doon. Stick ka doon ng gagastusin mo, or else, pag na-loss ang self-control, kasi po bakit? Ang ating mga mata, grabe ang appetite. Sinong agree sa akin? Ang appetite ng ating mga mata, minsan, nalulose natin ang self-control kasi po yung appetite ng mata natin, naku, ang ganda. Tapos bigla na lang may nag-offer ng investment, tapos ipinocus mo na yung return after 2 years, pero hindi ka nag-focus yung within 2 years, paano ka mabubuhay? Hello? Kaya ba? Tapos sabihin mo, amore, grabe ang return after 2 years, nalula ka ngayon. Na-loss ang control. And then 2 years, paano ka mabubuhay with your family? Diba? Kaya that's why, pag tayo po pag sinabi po natin sa tulong ng banal na Santong Espiritu, pag na-loss po, nawalan tayo ng self-control, huminga tayo. Inhale. Inhale, exhale. Tapos yun, mag-pray tayo. Sa leading ng Holy Spirit, babalik tayo sa ating katinoan. Babalik tayo sa reality. Kasi po masarap managinip. Yun pala, nagdi-dream lang tayo. Pero but the consequences, sabihin mo sa katabi mo, ikaw at ako ang haharap.
Amen po? Kaya that's why marami po ang umaharap sa consequences. Ang number 3 po na personal evaluation, pag tayo'y nagalit. Sino dyan ang madaling magalit? Hello? Pag tayo'y nagalit at nawalan po tayo ng self-control, paglabas po ng words, hindi na madidelete. Amen po? Naitanim na sa puso ng nakarinig. Kaya sa tulong po ng Holy Spirit, magpipray po tayo. And even po sa social media and sa gadgets, ang mga anak natin, o tayo mismo na mga magulang, pag hawak natin ng gadgets, ano pong nangyayari? Pag may nagsasabi sa iyo, sasabihin mo, 5 minuti. Aspetta, 5 minuti. O kaya sa sarili mo, dahil 5 minutes. Aba, yung 5 minutes, dumaan na ang ilang oras. Pero no, affected ang trabaho, pag-aaral at kalusugan. Kalabitin mo ang katabi mo, self-control. Amen po. Tayong lahat ay tinatamaan po tayo dito ng Diyos. At even po sa bisyo. Sa bisyo ay paninigarilyo, pag-inom, pagsugal. Sasabihin mo, kunti-kunti lang naman. Pag ilipon mo yon sa isang buwan, ano pong mangyayari? Magtataka ka, wala ka ng pera dahil sa bisyo. That's why we need the power of the Holy Spirit na tayong lahat, ikaw at ako, ay magkaroon po tayo ng self-control. Amen po? Praise God! Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, buti na lang nandyan ka para sa ating dalawa ito. Amen po? Para sa ating dalawa ito. Huwag mong sabihin para sa kanya lang, para sa ating lahat. Pinapaalalahanan po tayo ng ating Diyos. Praise God! Sabi po dito, paalala. Sabi po dito, paalala. Hindi daw lahat ng laban ng tao nakikita. Sinong agree sa akin? Nakita mo ang katabi mo na nakangiti, pero hindi mo alam ang pinagdadaanan niya. Amen po? Hindi natin alam. Kaya that's why maraming nagpapakamatay kasi feeling nila alone sila. Kasi walang nakakaalam. Kaya mas maganda pa yung tao na yung vocal siya, na kapag may nararamdaman siya, sinasabi niya. Kasi gumagaan yung kalooban. At pag ikaw naman ang nakarinig, isipin mo, hindi kanya pinipersonal. Mabigat lang ang kanyang kalooban. Hayaan mo lang siya na mag-release lang. Kasi hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan. Ang sabi po dito, may mga laban na tahimik. Ang galit ay tinatago. Ang tukso ay paulit-ulit. Ang ugali na gusto nang baguhin, pabalik-balik. Siya lang ang nakakaalam. Amen. Amen po? Kaya ito, kapag ang isang tao ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na aminin o ikwento ang dark past, ang pangit na nakaraan sa isang tao, tagumpay na niya ito. Alam niyo po ba yon? Na ilang taon siyang namuhay sa buyo na siya lang ang nakakaalam. Once na ito'y nagumpisa siyang sabihin, kalayaan niya ito. Kasi na-release siya doon sa pangit na nakaraan. Kaya that's why tayong lahat na narito, hindi kayo magtaka, ilan lang ang bilang natin sa church, pero ang ministry ng Lord nagpapatuloy sapagkat kalabitin mo ang sarili mo sapagkat matindi ang ginawa ni Lord sa ating mga buhay. Palagpakan na natin si Lord!
Diba? That's why kahapon sa mga testimony natin, nagulat kayo sa testimony ni Brother Maymay. Akala nyo, nagpapatawa lang siya ng nagpapatawa. Yung pala, nung hindi siya born again, paglasing siya, hinahamon ng lahat ng mga Marokino kapag siya'y lasing. Pero nung born again na siya, nagtatago na siya. Dahil takot na siya sa mga lasing. Diba? Kaya nakita natin, sa mga ginawa at binago ng Diyos sa ating mga buhay, ano pa ba ang gagawin natin kung hindi maglingkod ng lubos-lubos sa Diyos? Amen po? Kasi kapag bumalik tayo sa Lord, hindi naman tatanungin ng Lord sa atin, gaano ba kalaki ang investment mo, ang kayamanan mo, o ano man, kundi ang tatanungin ng Lord, ano ang ginawa mo? Pag sinabing ano ang ginawa mo, alalahanin mo yung fruit of the Holy Spirit na binanggit natin. Tayo ba ay nagkaroon ng pag-ibig? Tayo ba ay may kabutihan? Tayo ba ay may faithfulness? Yun po yung mga tatanungin ng Lord, hindi po ito sa monetary. Kung may pera man tayo, paano natin ginugol? Tayo ba ay naging mabuti sa pamamagitan ng mga kayamanan natin? Kaya that's why, kapag ang isang tao ay sinabi niya yung kanyang mga naranasan ng mga pangit na nakaraan, sabihin mo sa katabi mo, ito na ang simula ng kanyang victory. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Amen. Ituloy mo sa katabi mo, ano man ang pangit na karanasan sa buhay mo, na pagtagumpayan na yan ni Lord. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. At napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po. Kasi dapat ang buhay natin ng mga Kristiyano, huwag lagi na kahit wala kang pera, luging-lugi ka. Hindi lamang po pera ang nagbibigay ng kaligayahan at kagalakan. Amen po. Minsan nga, nagbibiruan po kaming mag-asawa. Sabi niya, hindi man daw po kami mayaman. Mayaman naman kami sa pagmamahal. Diba? Sabi po niya, kung nakakayaman daw ang magsabi ng amore, I love you, naku, mayaman na kami. Diba? Kayong mga kalalakihan dyan, kaya dapat tuwing umaga, maghapon. Diba? Kailangan sabihan ninyo ang inyong mga asawa. Biglang mga tumawa dyan. Kulang ka na nga sa monetary. Diba? Ang pagsasabi naman ng I love you, wala namang bayad yun. Kaya nga, nagreklamo na ang mga asawang babae dito. Lakasan ninyo para marinig nila doon. Diba? Ulit pa. Ayan, mamaya ipaulit natin ulit kasi mukhang nagbibinibinihan yung mga nandun. Amen po. Kaya that's why ito po yung nais ng Lord. May mga points dito, bibilisan ko po. Ang point number 1, ang sabi po dito, hindi mo kaya kung ikaw ay mag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya kung ikaw ay mag-isa. Praise God! Grazie, sis. Hindi natin kaya kung tayo'y mag-isa. Kailangan natin ng Holy Spirit. Kasi ilang beses ba natin sinubukan na magbago, napapagod na tayo sa pagsasabi, last na ito. Huli na to. Magbabago na ako. Ilang beses natin narinig yun, o ilang beses natin sinabi. Kung sa sarili lang natin, akala natin ang sagot ay discipline sa sarili natin, yung willpower ang solution natin, akala natin matatag tayo. Pero, sabihin ko sa inyo, tayo ay mahina without God. Mahina tayo.
Kailangan natin si Lord. Kaya that's why, bakit marami ang mga nakakapatay? Kasi nawalan sila ng self-control. Sa sobrang galit nila, gusto nila ng revenge, gustong maghigante. Sa isang iglap na nawalan ng self-control, nakapatay na sila. Tapos, nung nakapatay sila, makukulong. Ang consequences ay napakabigat. Pero ang pagka-loss ng self-control, wala pang 1 minute. Amen po? Wala pang 1 minute. Kaya po, hindi natin kaya sa mga hinaharap natin sa buhay kung tayo'y mag-isa. Bawat araw sabihin natin sa banal na Santong Espiritu, kailangan kita banal na Santong Espiritu. Amen po? And point number 2, may mga bagay na kailangang mamatay at ipako sa buhay natin. Bakit ko ito sinabi? Sabi po sa verse 24 ng Galatians 5, ang sabi po, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang sabi ay ipinako na kasama ni Kristo ang lahat ng mga masasamang pita nito. Hindi po sinabi ni Pablo na kapag tayo'y na born again, pagandahin natin ang ugali natin. Pag sinabi natin pagandahin ang ugali, ewan ko kung tatagal ng 1 linggo. 1 araw lang. Diba? Kung tayo lang, naku, sabi niya, born again ako. Kailangan makita sa buhay ko. Aba, pride yon. Alam niyo po ba? Kasi, hindi mo inaamin sa sarili mo na hindi mo kayang maging mabuti without the help of God. Without the help of the Holy Spirit, we are nothing. Hindi natin kayang maging mabuti. Kaya pride po yun. Pag sinabi mong, naku, born again ako, nandyan ang mga kumpari ko, kumari ko, kailangan makita nila na ako'y mabuti, ako ay maayos. Aba, ilang oras lang yan siguro. Aba, kapag nandun ka siguro sa kalimumpunan nila at nagpanting ang tenga mo sa may narinig ka, aba, ewan ko lang, kung kaya mong magkaroon ka ng self-control. Diba? Kaya that's why, ang sabi po ni Pablo na nasulat sa Galatians, kailangan ang sabi ay ipako. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan daw ipako, paano ba yan? Diba? Kailangan ipako. Imagine ninyo, Kuya Arnold, yan, ito mga pinako ni Kuya Arnold yan. Diba? Sino ba ang tatanungin ko dyan? Si Pat. Pat. Yung mga pako na yon ni Kuya Arnold, madali mo ba yon alisin? Hindi. Kung kamay mo lang, o salita mo lang, hindi mo maalis. Diba? Kasi nakapako. Kaya nakita nyo, ang sabi po ginamit na term ni Pablo, ang sabi po dito ay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Kaya that's why, sa buhay po natin, ano po ang sabi dito, paulit-ulit na sumisira sa atin at naglalayo sa atin, sa Diyos, ang mga bagay na hindi pa naipako hanggang ngayon. Ano kaya yon? Ang sabi po dito, ang mga bagay na kailangang ipako sa ating mga buhay, galit, pride, secret sin, addiction. Kailangan maipako ang galit, pride, secret sin kasi ang
ang tawag dito, ang kasalanan na ginagawa natin na tayo lang ang nakakaalam, mahirap po itong mabago. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang sabi po dito ay, kailangang ipako. Kasi po, hindi pwedeng dalhin habang sumusunod sa Diyos. Hindi pwedeng maglakad ka ng mahirap ano? Ang sakang. Dito ay righteousness, dito ay sin. Dito ay walang galit, dito naman galit. 'Di ba? Ang hirap kaya, ilang buwan ka kaya maglalakad kaya ng ganito, 'di ba? Kasi nga hap-hap eh. May galit tapos dito walang galit, 'di ba? Halimbawa pagdating mo sa church, Chelsea, 'di ba? Ciao, glory to God, God bless you. Ipoy mamaya naman may narinig. Aba, yung kalahati naman ngayon nag-react. Di ba? Kasi hindi na ipako eh. O kaya sabihin mo sa katabi mo, baka kalahati lang na ipako. Kailangan ipapako na natin. Amen po? Kasi yan po ang nais ng Diyos na kailangan maipako sapagkat hindi po natin ito pwedeng dalhin habang sumusunod tayo kay Kristo. That's why ang nais ng Lord, ang buhay natin ay laging payapa at tayo ay masaya. And point number 3, ang tunay na laban ay sa loob. Wala sa labas. Sinong agree sa akin? Sino ang may laban dyan sa loob? Diba? Ang laban ay sa loob. Ang sabi po sa verse 26, huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Lahat ito ay galing sa loob. Galing lahat sa loob. Kaya po ang tunay na laban ay sa loob. Kaya ano pong nangyayari? Kapag tahimik ang katabi mo, may laban sa loob. Diba? Alam niyo po ba na mas mahirap harapin ang laban sa loob kaysa laban sa labas? Sinong agree sa akin? Mas mahirap kalabanin ang sarili kaysa ibang tao. Pagkalaban mo ang sarili mo, sino dyan ang nakikipag-usap sa salamin, ang kausap ay sarili? Halimbawa, ayaw kong i-example kayo ang example. Ako ang i-example ko, sarili ko. Halimbawa, may paulit-ulit akong ginagawa na ayaw ng Lord. Harap ako sa salamin. Ikaw, pastora? Pastora ka pa naman. Diba? Sinabi mong hindi mo nagagawin. Paulit-ulit mong ginagawa. Diba? Sino pong nakaranas nun? Ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Kaya po, ito po ay mahirap kung hindi tayo hihingi ng tulong sa ating Diyos na alam mo ang tama pero mali ang ating ginagawa. Sinabi ito ni Pablo. Nang sabi ni Pablo, ang gusto niyang gawin ay ang tama pero ang ginagawa niya ay ang mali. May dalawang factors po yun. Na yung kung ikaw ay fully guided of the Holy Spirit, na alam mo sa sarili mo, namumuhay ka ng may righteousness, at pero pag may nakapasok na evil spirit sa atin, yun ang nag-guide sa atin. Kailangan natin ng deliverance. Amen po? Kaya that's why, kapag po ang ating kalaban ay ang ating mga sarili at paulit-ulit gusto nating magpigil, pero lagi tayong bumibigay. At kapag tayo ay bumigay at nakagawa ng pagkakamali, sinong kalaban natin? Sarili natin. My guilt, my shame, my regret. At kapag my guilt, my shame, my regret,
ano po ang manifestation sa atin? Laglag ang balikat. Di ba? Kasi sarili natin ang kalaban natin. Kaya po, minsan, alam niyo po pag ako ay nagpipray, dapat gawin po natin lahat ito. Pag ako po ay nagpipray, lagi ko pong isusuko mo lahat yung nararamdaman mo. Kung napagod ka, nainis ka, nagalit ka, o ano man ang naranasan mo sa maghapon, pagharap mo ngayon sa Lord, Lord, nagalit ako, sinusuko ko, nainis ako, isinusuko ko ang kapaguran, ang lahat-lahat isuko mo sa Lord. Nagkamali ako, Lord, forgive me, Lord. And then, sa dulo, tinatanggap ko, Lord, ang kapatawaran, ang kalinisan, ang kalayaan, ang kapayapaan, kagalakan, kabutihan, kalakasan, and your power and your anointing in the mighty name of Jesus. I am cleansed, I am more than victorious. Ako ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Amen po. Kasi hindi natin kailangan sa lahat ng panahon na i-minister tayo ng iba. We ourselves, we can minister ang ating sarili because God given us the authority to trample on all the works and plans of the enemy. We are more than victorious through Jesus Christ. Palagpakan nga po natin si Lord. Amen po. Kasi ang nais ng Lord, ikaw at ako, sabihin mo sa katabi mo, ay mag-mature tayong lahat. Kasi darating ang panahon, ipinag-pray natin lagi, Lord, padamihin mo ang aming member. Ang tanungin mo ang katabi mo, pag dumami ang member, kaya mo din bang mag-pray para sa iba? Yun ang tanong doon. Kasi kailangan tayo, ikaw at ako, maging panganay tayo. Kumbaga sa magkakapatid, ang mga bunso ngayon ay magmamature, maging panganay din, at siya ay tutulong din sa mga dadalhin na mga bunso. E paano tayo dadami? Kung tayong lahat, pag pinatungan tayo ng isa, bagsak tayo. Kaya that's why itinuturo ito ng Diyos sa atin. Because the Lord want us na mag-mature. Amen po? Sa tulong ng banal na Santong Espiritu. Kaya po, ano man ang nararanasan natin, na tayo man ay nagkakamali o ano paman, sabihin mo sa katabi mo, laging may pag-asa sa banal na Santong Espiritu. Laging may pag-asa. Laging may pag-asa. Ano po ang kailangan lang natin? Tanungin mo ang katabi mo. Laging may pag-asa, pero ano ang susi? Kailangan natin ang fully surrender sa Lord. Amen po? Fully surrender sa ating Diyos na buhay. Amen po? Dito po bago tayo mag-pray, mayroon po ditong 3 example sa Bible at tignan po natin saan po tayo sa 3 Bible character na ito. Dito po ang number 1 character ay si Joseph. Si Joseph ay, ano pong nangyari sa buhay niya? Nakita natin ang self-control sa lihim na tukso. Alam niyo po ba pag may tukso na lihim na walang nakakakita? Minsan doon tayo bumibigay. Kasi pwede nating sabihin na wala namang nakakaalam. Wala naman nakakakita. Walang nakakarinig. Kasi po itong tuksong ito, hindi lamang po ito yung, tawag dito yung tukso sa relasyon. Pwede rin ito ay tukso sa, tawag dito sa pera, sa ginto, o yung mga mahahalagang bagay. Matutukso tayo nang walang nakakakita. Pwedeng bumigay ang ating self-control. Kaya that's why, ang buhay po ni Joseph,
Sino si Joseph? Na kailangan si Joseph naging matatag. Siya po ay hindi na-lost, hindi siya nawalan ng self-control. Si Joseph, inapi ng pamilya, itinapon sa balon. Una, paborito siya ng ama. Nagselos ang magkakapatid. Nainggit sila. Kaya nakita nyo yung inggit nagmula sa puso. Tapos, nung nainggit sila at nagalit sa kapatid nila, nag-usap-usap sila, nag-unite. Naku, pag nagkaisa ang mga nagsiselos, matindi. Diba? Nagkaisa sila! Na nung nakakita sila ng pagkakataon na si Joseph nagdala pa ng, ang ganda ng motibo niya, tulungan ng mga kapatid. Ipoy, anong nangyari? Hinulog sa balon. Ibinenta. At ikwinento sa ama na ang kanilang kapatid patay na, buhay pa naman. Pinatay ang buhay. Diba? At doon ay binenta, naging alipin. At sa palagay nyo kaya kung kayo si Joseph, nasa kanya ang lahat ng, tawag dito yung isipin na, kumbaga yung kanyang buhay ay patapon na. Diba? Ang pamilya ko, hindi ako pinapahalagahan. Itinapon ako, inapi ako. Diba? Kasi po, ang pinakamasakit sa tao, yung inaasahan mo, yun ang mag-iiwan sa'yo. Masakit po yun. Pero glory to God, si Joseph, may takot siya sa Diyos. May pananampalataya siya sa Diyos. Kaya that's why si Joseph ay dumating sa kanya ang tukso na pwedeng ma-loss niya ang kanyang self-control. Pero ano pong naging isipan ni Joseph? Hindi niya naging isipan na, naku, wala namang nakakakita. Patulan ko na ito. Kasi bakit? Araw-araw, tinutukso siya ng asawa ng, hindi po ng Paraon, yung kanang kamay ng Paraon. Diba? Ano na po ang pangalan mo nito po ay matatagpuan natin si Potiphar. Ayan, sa Genesis chapter 39. Na kung saan ipinamahala kay Joseph ang lahat ng ari-arian niya. At nung nakita ng asawa ni Potiphar, nagustuhan si Joseph. At inakit si Joseph. Akala, kapag may tukso, kapag tumakbo ka, akala mahina ka. Sabihin nyo dyan sa bawat isa, sa mga kalalakihan, kapag ikaw ay tumakbo sa tukso, ikaw ay malakas. Sabihin nyo po, kapag ikaw ay tumakbo sa tukso, yan ay nagpapakita na ikaw ay matatag. Hindi po sinasabing mahina ka. Amen po? Kasi po, si Joseph, ang sabi dito, araw-araw siyang tinutukso ng asawa ni Potiphar, pero tumanggi siya. Hindi niya sinabi na, baka mahuli ako. Hindi po niya yun inisip. Hindi rin niya inisip na, tawag dito, ang sinabi niya, kasalanan ito sa Diyos. Ano po ang naglaban doon? Lust of the flesh, at dito yung side ng Diyos. Naisip niya, kasi kapag ang nanaig dito, ay, naku, pagbigyan ko na kayo ito, kulit-kulit. Para hindi na ako kulitin. Total, wala namang nakakakita. Diba? Pwedeng gawin ni Joseph yon. Diba? Kasi na-promote na siya eh. Imagine, si Joseph naglilinis ng pavimento, slave siya eh. And na-promote siya. Kasi pwede na mawala yung promotion niya kapag siya ay tumanggi sa asawa ni Potiphar. Pero, tingnan niyo si Joseph. Mas ginusto niyang mawala ang lahat ng promotion niya
Huwag lang niyang mabigyan ng hindi kalugod-lugod ang kanyang Diyos. Kasi sinabi po niya sa Genesis 39, verse 9, ang sabi po, hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Kaya ang takot, ang banal na pagkatakot sa Diyos, nagbibigay sa atin ng lakas para hindi natin malos ang self-control. Kaya importante po na mayroon tayong banal na pagkatakot. Ang lakad natin sa pananampalataya sa Diyos, may nakakakita at walang nakakakita, pareho lang. Sabihin mo sa katabi mo, may nakakakita at walang nakakakita. Ang lakad natin sa paglilingkod sa Diyos, pareho lang. Palakpakan niyo natin si Lord sa tulong ng Holy Spirit. Kasi po, kapag may tukso, kagaya po ni Joseph, at na-lost natin ang ating self-control, ano pong mangyayari? Harap tayo ng consequences. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag may dumating ang matinding tukso, ang unang gagawin mo, takbo ka, karipas ka ng takbo, palayo. Kasi po, pag sinulyapan mo yan, delikado. Kagaya po ng number 2 example natin sa buhay ni David. Delikado. Sa buhay ni David, siya'y nawalan ng self-control. Nawalan siya ng self-control kasi tumitik, hindi lumayo. Kaya kapag nakita ka, naakit ka, natukso ka, at hindi mo nilayo ang paningin mo at tinitigan mo, yan ang perikuloso. Sa mga kababaihan, nakakita ng diamante, sing-sing, kwintas o ano pa man. Eh, bakit ba naman ang mga babae ay ugaling-ugaling window shopping? Ayan, natukso. Tapos sabi ay diamante, 50% sale. Aba, tingin-tingin nga, tingin-tingin. Aba, naakit. Nung naakit, tinitigan. Tapos, nung tinitigan, hindi na inalis ang tingin. At nung hindi inalis ang tingin, anong mangyayari pag hindi inalis ang tingin? Yung mind? Yung isipan natin, anong nangyayari? Nag-iisip. Di ba? Nag-iisip, nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy na yan. Sana mapasa akin ka. Patay pag sinabi mo, sana mapasa akin ka. Di ba? Akin ka na. Kaya that's why, sa buhay po ni King David, naku, napahaba na ako. Pagbigyan niyo ako, birthday ko ngayon. Siguro iniisip niyo, naku, ang haba-haba naman ng preaching ni Pastora. Kasi po, nag-pray po ako kaninang umaga. Sabi ko, Lord, sa araw ng aking kaarawan, ikaw ang mapapurihan. Hindi ko iisipin na birthday ko, but I'm so thankful, Lord, na sa araw ng birthday ko, may share ko ang inyong salita. Amen po, maging pagpapala. Kaya balik po tayo kay David, nawalan siya ng control. Nagpahinga po siya. Alam natin lahat ang kwento. Yung mga hindi nakakaalam, basahin po. Basahin po ninyo, assignment ninyo, 2 Samuel chapter 11. Basahin po ninyo. Si David, napagod, nagpahinga. Kaya pag napagod po tayo, piliin natin saan tayo magpahinga. Kailangan malayo sa tukso. Amen po? Nagpahinga siya sa kanyang palasyo. Glory to God, no? Sana all may palasyo. Di ba? Ngayon, hindi siya tawag dito, nagpahinga siya, hindi siya nanatili sa kwarto. Pumunta sa tuktok ng kanyang palasyo. Sa rooftop.
Eh bakit ba naman ang banyo kaya nun? Bakit walang bubong? Diba? Nakita niya si Bathsheba. Naliligo. Bakit ba? Ano bang banyo kaya nun? Diba? Ano kayang banyo noon? Eh nandun siya sa tuktok. Nakita niya si Bathsheba. Ang tukso, ang sabi doon, kapag tumitig ka, may desire ka. Kapag may desire ka, tag dito, may action. Kapag may action, negatibo ang action, may consequences. Ganun ang nangyari kay David. Nagustuhan niya si Bathsheba, at nung naakit siya at nagustuhan, alam niya sa isip niya na si Bathsheba may asawa. Pero gusto niya. Kasi hari siya eh. Ngayon, dahil gusto niya, kaya ang tukso po, maraming nagagawang perikuloso. Dahil gusto niya si Bathsheba, kahit may asawa, nag-isip siya ngayon ng paraan paano mapasa kanya. Ang asawa ni Bathsheba, sundalo. Ang sama ng isipin, ano? Galing lahat yun sa loob ng isip ni David. Sabi niya, paano kaya ito mapasa akin si Bathsheba? Inisip niya. Naku, ang asawa niya sundalo. Ako may authority ako sa asawa niya. Ipadala ko kaya sa gwera. Pinadala niya sa gwera ang asawa ni Bathsheba at gumawa siya ng sulat na ang nakasulat si Urias ilagay sa frontliner. Ang tindi. Kasi kapag humarap sa kalaban ang unang mamamatay, si Urias. At pag namatay si Urias, balo na si Bathsheba. Makukuha na niya. Pero, may malaking pero. Ang sekreto ni David, akala niya, siya lang ang nakakaalam. Pero sabihin mo sa katabi mo, lahat ng ginagawa natin na walang nakakakita, kita ito ng Diyos. Kaya that's why, nakuha niya si Bathsheba. Nakuha niya na matay si Urias, na pangasawa niya si Bathsheba, nagbuntis ngayon si Bathsheba. May ginamit ang Diyos na propeta. Si Propeta Nathan. Pinadala ng Diyos kay David. At sinabi ni Nathan na may isang tao na nagkasala sa Diyos. Ano ang may papayo nyo, Haring David? Patay siya. At nagpayo siya ngayon. Gawin mo ito. Ang sabi ng propeta, Haring David, ang tinutukoy kong tao, walang iba kundi ikaw. Patay. Palagpakan natin ang Lord. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng fear of God. Lahat ng gagawin natin may consequences. Ano pong nangyari? Yung pagiging hari niya na batikan, namatay yung anak niya kay Bathsheba, namatay si Urias, ang laki ng consequences. Ito po'y preabiso ng Diyos sa ating lahat. Kapag may tukso, tayo po'y kagaya ni Joseph, lumayo tayo, tumakbo tayo, magkaroon tayo ng takot sa Diyos, sasabihin natin sa sarili natin, mali ito. It will not glorify God. Pinili ako ni Lord. Tinawag ako. Sa aking karumihan, in my weakness, ako umiyak po ako kaninang umaga. Sabi ko, who I am, Lord? Ako'y makasalanan. Binago mo ang buhay ko, tinubos mo ako. Pero ang pagpapala na nasa akin ngayon, Lord, I can't compare kung anong buhay ko noon. I'm so thankful, I'm so grateful, Lord. Kaya, sa buhay po natin, pahalagahan natin na ikaw ay pinilit, tinawag ng Diyos, na wala ng pinakamahalaga, na nandun ang divine calling natin sa harapan ng Diyos. Huwag nating ipagpalit ang
sandali ang aliw, kagaya ni David. Palakpakan natin si Lord. Praise God. And last example po natin, si Jesus. Matthew chapter 4, the perfect example na siya po ay tinukso. Tinukso siya in all aspects ng kanyang buhay. Pero si Jesus, siya po ay perfect example ng self-control na kung saan, ang sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Lahat ng anggulo ng kanyang buhay, tinukso siya. Ang sabi ng kaaway, kung gutom ka, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sa kapanahunan natin, ay hindi lalapit ang kaaway sa ganung pamamaraan. Kapag tayo'y walang-wala, sasabihin ni Satanas, ang batong ito, gawin mong tinapay. Anong ibig niyang sabihin doon? Tayo'y manloko ng oras, manloko ng kwalkosa, magnakaw o ano paman para matugunan ang ating mga pangangailangan ng financial. Pero tayo po, ikaw at ako, the Lord is our provider. Hindi tayo magkukulang sa ano paman. Kaya sa tukso, ito po ako magtatapos, napakahalaga na ikaw at ako, mayroon po tayong Word of God. Kasi si Jesus, lahat ng tukso na ginawa ng Diablo sa kanya, ang pangtapat niya ay Word of God. Kaya kung wala tayong Word of God, anong sasabihin natin? Nasusulat. Sinong sumulat? Diba? Alam naman sinabi mo doon. Ikaw ay member ng Women of God. Nasusulat ni Sister Neng. Walang power yon. Nasusulat ni Pastora. Walang power yon. Kailangan Word of God. Nasusulat. Ano man ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ikaw, Satanas, makapangyarihan ng aking Diyos. Wala kang magagawa sa aking buhay. I am more than victorious through Jesus Christ. Kalabitin mo ang katabi mo. Mula ngayong araw na ito, mag-memorize ka ng verse ng Word of God. Amen po. Kaya kapag tayo ay may battle, may sandata tayo, which is the Word of God. Amen po. Kaya dito ako magtatapos. Tayo sabi po dito, hindi mo kayang talunin ang tukso, gamit lang ang willpower, kailangan mo ang Word of God. Dito po, si Joseph tumakbo sa tukso, si David bumagsak sa tukso. Si Jesus nagtagumpay sa tukso. Araw-araw, pipili ka kung sino ka sa tatlo. Araw-araw. Ako ba si Joseph? Ako ba si David? O ako ba si Jesus? Na mapagtagumpay sa anumang tukso ng aking buhay. Mayroon akong self-control. Kaya kalabitin mo ang katabi mo. Laging may self-control ka. Kapag kasama mo lagi ang banal na santong Espiritu. Kaya dito ako magtatapos. Proverbs 25:28, ang sabi, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. A person without self-control is like a city with broken down walls. Wala ka daw walls. Madali kang mapasok ng kaaway. 2 Timothy 1:7, memory verse po natin ito. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind. Sa ibang version ay self-control.
Kaya ang binigay po ng Diyos sa atin, hindi po spirit of fear, but of power, of love, and self-control. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay higit na matagumpay sapagkat kasama mo ang banal na Santong Espiritu. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Praise God!